ngayong 2026. I-check naman natin ang bagong model ng Honda Click 160. Nandito naman po tayo mga ka-riders sa Moto Central Santa Cruz Laguna branch. First time natin magbablog ng motorsiklo dito. Bali multi-brand nga po ang Moto Central, na andyan ang Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki. So ito ang napili natin ngayong araw kasi ngayon ko lang napansin na may bago palang labas ang Honda Click 160. And then yung ni-research nga po natin, kulay lang naman po ang nadagdag. Same specifications pa rin po, wala namang na-upgrade sa kanya. Ini-expect ko kasi sa upgrading, sana ginawa ng disc itong drum na kanyang rear brake at saka sana ito kung monoshock na lang sa gitna or ginawang dual shock, di ba? Pero syempre ang importante po sa atin ay yung presyo, sana nabawasan. Mamaya i-update po natin yung kanyang presyo ngayong January 2, 2026 na. Alam nyo, sa isang motorsiklo malaking factor talaga yung kulay at yung kanyang dimension. Dito sa Honda Click 160, di ba medyo brusco yung kanyang looks, malapad, saka aggressive na rin. So dahil kilala na naman natin ang specifications nitong si Honda Click 160, siguro i-review lang natin uli at i-refresh lang. So sa kulay nga po, tatlong kulay po na dagdag ngayong 2026. So ito po ay 2025 pa lumabas. Sa harap natin, ito po yung Matte Cosmo Silver Metallic. Meron din po itong Matte Gunpowder Black Metallic, and then Matte Pearl Crater White. Bukod sa kulay, na-improve na rin po yung decals design. Kita nyo dito sa harap, balanse na siya. Oh. Pareho siyang may kulay orange na decals, and then combine po ng kulay black dito sa baba. At nandito po yung kanyang model name na Click, kulay white. At sa side profile naman po, terno rin siyempre, ayan, orange and white na lining ng decals. And then yung black nga po, naka-backdrop. At dito po sa bandang tail, okay, yung pong kanyang model name na Click at displacement na 160. So same din po ng mga decals design dito sa side profile. Ang maganda po dito sa silver na kulay niya, kita nyo, hindi siya nakakasilaw, di ba? Pero pag nasinagan po ito ng liwanag, nagre-reflect din po yan. So kitang-kita yan, lalo na sa gabi. And then combine po siya sa matte black na kulay na pairings, and then may glossy black na parts po dito sa bandang baba. Ganun pa rin naman po sa floorboard, malapad, hindi naman nabago. Nandito sa gitna na ang pwesto po ng battery. Pero I suggest magdagdag po tayo dito ng matting. Kasi hindi masyadong magaspang po, maliliit na parts lang yung magaspang sa kanya. So pag nalagyan pa ito ng matting, mas maganda sa ating sapatos kakapit. And then dito po sa upuan, medyo mas lumalim na po yung shape ng kanyang rider seat. Then dito mataas, kahit hindi siya camelback type seat, para na rin pong camelback type kasi ang taas po dito sa gitna, dito sa pinaka divider niya. Dito sa back rider seat naman po, medyo manipis lang pero malambot yung foam mga ka-riders. One tone lang din, tamang-tama lang yung lapad. Hindi tayo masyadong bubuka, kaya hindi tayo tiyad dito, lalo't average height naman tayo. And then kung tititigan yung mabuti, hindi siya padaos-dos, diba? Medyo patambok na rin dito sa harapan. Malaking tulong po ito para in case na bigla tayong preno, hindi tayo dadaos-dos. Kahit medyo madulas po yung inyong seat cover, okay lang basta
bulky dito sa harap, di ba? Nga pala, nasa 778mm po ang seat height ng Honda Click 160. At meron naman po itong ground clearance na nasa 138mm. At curb weight naman po na 116 kilos. Wala pong nabago sa muffler, ganun pa rin po yung style po ng PCX. Ayan, plastic na heat guard na medyo malapad. At hindi po siya round shape po. Oblong po yung kanyang shape. Engine oil capacity nasa 900 ml naman po. Kung titingnan niyo po yung kanyang radiator cover, hindi siya nakatagbok dito, 'di ba? Nakalubog siya. Kaya no problem. Hindi lalapat sa ating paa. Lalo't may back rider tayo. Ayan, yung kanya pong aluminum na footrest. Enhanced Smart Power Plus pa rin po sa kanyang engine. Maganda yung kanyang air filter box, may singawan dito. Sa crankcase naman po sa CVT, wala na po itong kickstarter. Okay, ganun pa nga rin po pala sa rear suspension. Single-sided shock na nasa left side. And then naka-drum po sa rear brake. And then sa rear tire, medyo bulky po ito. Meron po itong size na nasa 120 by 70 by 14. At federal tire na tubeless po ang ginamit na made in Indonesia. At kulay bronze naman po yung kanyang mag wheels na size 14 din syempre. Sporty pa rin po ang rear fender. Nakadugsong na po dito yung turning signals na non-flexible, LED. At sa stoplight, daylight, ito ganun pa rin naman po ang design. All LED mga riders. And then yung pong grab bar niya, ito hindi pa po na-convert into top box ready, di ba? Sana kung naglabas sila ng bagong version, sana ito nga ang in-improve, di ba? Sana ginawa ng top box ready. Anyway, maganda pa rin naman tong grab bar. Sa lighting system dito sa headlight at DRL, turning signals, pare-pareho pong LED yan. Maganda naman yung forma ng kanyang DRL, di ba? Pa-letter U din. Dito naman kadugsong na yung turning signals na LED. Maganda ang kanyang level, mataas. At nakayuko pa rin naman po yung forma siyempre ng kanyang headlight na naka-split type. Ayan, LED na yan. Maganda talaga kapag nakayuko para hindi nakakasilaw sa makakasalubong. Ganda ng paint job po ng fairings at dito sa front fender, di ba? Ang pulido ng pagkakapintura niya. And then telescopic fork na front suspension. At dito naman po sa front tire, meron po itong size na 100 by 80 by 14. And then single disc na meron pong single piston caliper. At meron na rin po itong combined braking system or CBS. Hindi pa po ako nakakapagsukat ng full face helmet dito sa Honda Click 160. So i-try po natin ha. Doon po kasi sa Click 125, nakapag-fit na ako doon ng standard na full face helmet. Ewan lang dito. Okay, mukhang hindi po pwede itong gantong malalaki. Hindi po talaga kasya mga riders. Hindi naman natin pwedeng baligtarin kasi kita nyo po nakatambok yan sa gitna. So yun, siguro mga quarter piece o half piece na helmet lang yung mga previous nila ang pwede po dito. Anyway, pwede naman tayo maglagay ng top box eh. Palit lang tayo ng top box bracket. At hindi naman po mawawalan yung kanyang helmet hook dito sa magkabilang side. So pwede tayo dyan magsabit ng helmet. At maganda ho dito sa Click 160, pag magre-refill tayo ng coolant, dito na, hindi na tayo kailangan umupo. Dati kasi dito sa side, sa 125, di ba sa ilalim? So dito nga po sa loob na ng kanyang U-box ang pwesto ng coolant natin. And then ayan, may organizer din naman ng tools. Marami pa rin tayo may ilalagay dyan. And then 5.5 liters pa rin po ang fuel tank capacity ng Click 160. At meron po itong fuel consumption sa manufacturer's claim na nasa 46.7 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, maaabot po ito ng 110 kilometers per hour. Balik na natin yung ating mga inalis. Meron po itong worth 50k na previous and benefits. Ayan, alamin natin mamaya yan. Moto Central lang po ang merong gantong promo. Okay, kung sa araw-araw natin kukwentahin, ayan po ang per day na bayad dito po sa Honda Click 160, nasa 122 pesos. And then ito po yung kanyang battery, GS. At ito naman po ang stock na side mirror niya. Hindi na natin bubuksan, para yan sa may-ari. Then wala naman na bago sa design ng kanyang panel. Medyo maliit lang na rectangle. Maganda rito ang linis niya kasi pure black. Combined pa po siya ng glossy black at matte black, diba? Then meron po dalawang soft touch na button dito, select and mode. Of course, nasa gitna po yung kanyang emblem.
Dito po sa kanyang digital meter panel, mga display dyan, syempre yung kanya pong speedometer, fuel indicator, then naka-display din po dito ang check engine sign, temperature, turning signals, high beam, low beam sign. Okay, sa switches and button, wala naman po nabago, ganun pa rin po dito sa left side, high beam, low beam sign, horn sa gitna, and then turning signals. Dito po sa kabila, meron po siyang idling stop, and then electric starter push button. At dito po sa kanya ignition, okay, smart keyless system na po. At meron po itong remote control. Ayan po yung kanyang knob. And then dito po yung seat opener. Wala na pong opener yung sa gas kasi nga po ito lang sa ilalim ng upuan. So dito po sa kabilang packet ay may cover. Dito naman po sa right side malalim pero walang cover. Okay, dito tayo sa kabila ha. Nandito po sa left side yung charging port. Check po natin kung type A ba o type C. Type A po siya mga riders, USB type ready. At malalim din po yung packet. Maganda to, may cover in case na umuulan. And then ito po yung itsura ng kanyang remote control. Bali meron po itong dalawang button. Siyempre meron po siyang reserve. Pagka cash nyo po kukunin, ayan, dalawa na. And then kapag installment, siyempre isa lang. At may kasama po itong emergency key. In case na hindi gumana itong remote, makakapag-rekta tayo. Dito sa side, ayan, tatanggalin lang natin itong cover na to para mapihit natin ha. At wala po siyang sticky. Okay, dito po sa remote, meron po itong anti-theft alarm and then answer back system. So, malulocate natin. Halimbawang nalimutan natin kung saan tayo nag-park. At syempre, hindi mawawala ang utility hook dito sa gitna. Sana lang dinagdagan dito sa ilalim, di ba? Yung foldable na hook para dagdag sabitan. At meron din po itong kill switch sensor sa side stand. Sa left brake lever, makapansin nyo meron po siyang park brake lock, just in case na mapa-park tayo sa mga uneven na kalsada, lagi po center stand tatas ilalak natin. And then kung halimbawa naman na downhill uphill, matagal tayong napa-traffic, gamitin po natin to para hindi tayo dumusdos. At kapag i-unlock, isang press lang, unlock na siya. And then hindi po sila nagkakalayo na max power ng Aerox 155. Meron po itong 15.2 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Sa starting system, ginamitan po ito ng ACG starter o yung alternating current generator. Kaya silent starter na rin po ang Click 160. Mukhang hindi talaga tayo mahihirapan dito. Kita nyo nung sinide stand po natin, mas bumaba siya. So ako po ay 5'8" ha. Okay, parehong-pareho lang po dun sa seat height at ground clearance ng Click 125. So ayan, sa height na 5'8" po, lapat po yung ating dalawang paa. Nasa gitna na po tayo ng upuan, no? So kung aatras pa tayo, ayan, konting tiyad lang. So dito po, hindi siya masyadong naka-upright pero tamang-tama lang, hindi naman tayo pasubsob. And then may very spacious po yung kanyang floorboard, oh. Pwede pa tayo maglagay ng gamit dito sa gitna, especially bag. Then yung haba ng paa natin na size 9, ayan, may allowance pa rin naman po. Dahil sa lapad po nitong harap niya, kahit medyo buka tayo, protected pa rin tayo nitong kanyang fairings. And then ayan, may clearance pa rin po kahit may pocket siya, maluwag pa rin, no? Hanggang dito po sa kabila. And then sa turning radius, eksaktuhan lang mga ka-riders. So, maiksi lang pati yung bar end niya, oh. Ayan. Okay na okay to para sa mga Filipino riders. Okay, check po natin yung kanyang rear brake. Okay, kahit drum brake lang po siya, maganda rin ang kapit naman, no? Medyo malalim lang, oh. Kaya siguro adjustment lang, madali naman mag-adjust po sa drum brake. At dito naman po sa front brake na disc, okay, dito malakas po ang preno. Ayan, oh. Saka swabing-swabe lang, hindi siya lumalangit-ngit. Magandang pagkakagawa, very premium. And then dito po tayo sa rear suspension. Okay, to malambot. Kahit solo lang siya na suspension, para na rin tayong naka-dual shock, oh. Maganda ang response niya. Hindi tayo masasaktan dito kahit biglang malubak tayo. Sumusunod siya ng mabuti.
Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Start your engines with the power of dreams. Beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. For one dream, we ride as one. For our dreams, we ride as one. We ride. At dahil wala naman pong binago sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 157cc displacement, and then enhanced smart power plus sa engine. Alam nyo, ang Honda Click po ay isa sa bestseller dito sa Pilipinas. Parang ito na rin yung pambansang motorsiklo ng mga Pilipino. So kung bitin po kayo sa 125cc ng Click, ayan, ang 160 ang bagay po sa atin. Okay, habang iniintay natin yung updated na price, kinukumpute lang po sa loob. Okay, pakita ko lang po sa inyo yung kanilang 50,000 worth of freebies and benefits. So yun, yung 40,000 pesos na worth of motorcycle road accident service and repair assistance for 1 year. And then hindi lang po yun, bibigyan din po kayo nila ng kaibigan loyalty card na ang nilalaman naman po nito, ayan, meron po tayong discount na 5% kapag bibili po tayo ng oil or spare parts. And then 10% off din po sa accessories, apparel and merchandise. And then 10% din po na bawas sa labor charges nila. And kung purchase naman po tayo ng bagong motorcycle unit nila, 1% off naman po. And then i-update ko na rin po kayo kung ano pang mga available na units dito sa Moto Central Santa Cruz, Laguna. Nandito nga po ang Monarch Volt 150. Na-review na natin to sa Pagsanghan Moto Central eh. And then syempre ang Honda ATV 160, Honda PCX ABS, and then Barako ng Kawasaki, and then Honda PCX din po na standard. And then dito po sa kabila, marami silang Honda PCX po. Kaya puro standard po ang nandito. And then syempre si NMAX version 3, isa pang kulay silver na Honda Click 160, Yamaha Passion 125, and then Honda Beat 110. At ito po yung latest ng Suzuki, yung Suzuki Access 125. Dito po sa kabila, mga Yamaha MIUI, kulay white and black, then Passion na glossy black, at syempre si Beat 110 na matte black. At ito pa, isa po ABS version o Road Sync Edition ng PCX 160. Almost full PCX ang kanilang mga unit sa Honda Beat. Ibang kulay. Then sa mga interesado po, mga ka-riders sa yung mga taga sa Santa Cruz, Laguna. So dito po sa kanila, ayan, lowest price, pass approval, pass LTO registration para sa mga unit ko. And then, ayan po ang kanilang contact number para sa karagdagan yung mga katanungan. At pwede rin po kayo mag-inquire sa kanila sa Moto Central Santa Cruz na Facebook page. Pwede po kayong mag-apply through online. And then may mga sale din po sila na helmet dito. Para po sa updated cash price, itong si Honda Click 160 ngayong 2026 January 2. Cash price po niya ay nasa 119,350 pesos. Dito po ito sa Moto Central Santa Cruz, Laguna. Sa down payment naman po, magda-down tayo ng 12,400. Sa 36 months, 5,670 po monthly. Sa 24 months naman po ay nasa 7,210. At sa 12 months o isang taon, 12,225. And then may-relate po sila na 200 pesos kapag update po tayo magbayad. Kaya sa mga interesado po ha, inquire lang kayo sa kanilang Facebook account na Moto Central Santa Cruz, Laguna. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.